Our topic for today is tungkol po sa atangya. Paano natin i-control yung atangya sa early stage, no? Sabi ko po sa inyo, early stage pa lang po, i-control na po natin ang atangya kasi nga po kapag ka nakapangitlog na ay mahirap na pong pigilan yung itlog ng atangya. So alam nyo ba na sa isang lip blade at saka sa isang atangya ay kaya po yung mag-produce ng mga 8 na egg hanggang 48 eggs ang kaya po niyang i-produce. At pag naitlog na po yan, sa loob lang po ng isang linggo, ay mapipisa na po yan at lahat ng instars niyan, yung 5 instars yan, ay lahat distroso po sa palayan yun. Meaning to say, yung lahat ng pagbabago ng kanyang katawan, nung atangya na yan, mula doon sa pinakamaliit hanggang sa pinaka-adult, ay naninira po yan ng palayan sa pamamagitan ng pagsasak, paninipsip, meron po yung mouth, meron po yung matigas na part ng mouth niya, na yan po ay na kumakain, sumisira po ng ating palayan, ng ating palay. So, mas early ang pag-control, mas effective. So, paano natin i-control po yan? 15 days pa lang to 30 days, may makikita po kayo. Kapag medyo malago po yung inyong palay, pansinin nyo dyan, may mga paisa-isang atangya na makikita ka na nangingitlog doon sa lip blade. Kapag ang atangya parang nag-i-steady po siya, ibig sabihin po nangingitlog na po yan. Parang nakahilira po yung itlog niyan, no? Parang barrel na nakahilira yung itlog. Mula 8 piraso lang hanggang 48 na piraso, depende po doon sa kung gaano ka-healthy yung atangya, kung gaano siya ka-vigor, no? So, minsan 48 po ang isang atangya. Just imagine kung gaano karami na i-multiply ng atangya pag yan po ay napabayaan natin. So, ang importante dyan, early control. Na paano natin kinokontrol? Maagang pag-i-spray kahit ng mga murang insecticides. Gaya na sinabi ko nga po, cypermethrin insecticide lang. Yan po yung active ingredient. Haluan mo lang ng kartap, ng mga 4 na kutsara na kartap, tapos i-mix mo na maigi doon sa tank mix. I-spray mo yan. Mas maganda kung haluan mo ng Bio Plant Booster or Noel Plant Booster. Isang takip or kahit po kalahating takip lang or kahit isang kutsara lang, magsiserve siya as adjuvant. Tatagal na ang bisa doon sa ating palayan para hindi siya, ang purpose ay para hindi siya maitlugan ng mga atangya. Ma-disrupt yung kanilang community, ma-disrupt yung kanilang breeding ground, maging breeding ground yung ating palayan at ayaw na nila dyan mangitlog kasi alam nila na merong insecticide dyan, mamamatay sila, so madidisrupt yun, so lilipat sila ulit sa mga damuhan. At kapag nangyari po yung ganun na sistema, kaya po yung mga damuhan sa gilid natin, pinapatay rin natin yan, di ba? Kasi ayaw natin na maging breeding ground din po ng mga insekto yan, lilipat lang po doon sa ating palayan. Now, kapag nangyari po yan, mapiprevent po natin yung pagdami ng atangya on time ng naglalabasan na po yung ating palay kasi po within 35 days o 33 days, 30 days ay meron na pong adult na atangya na kung saan yun po ay matindi. Naninipsip po talaga yun ng mga bigas ng yung mga milking stage ng ating mga palay. Sisirain niya yung quality, mangingitim, at most of the time ay mawawala na po yung mismong bigas, no? Kaya po sa loob po ng 30 days, just imagine kung yan ay 15 days, so magdadagdag ka ng 30 days, so magiging ilan ba? 45 days. Sa 45 days, marami na pong adult yan. So, kaya lang po, kung 30 days naman, kung 30 days plus 30 days, mga 60 days, ang dami na pong adult ang inyong palayan. Kaya po iniiwasan natin na magkaroon ng itlog. Kasi yung itlog po at saka yung tinatawag natin na mga nasa nymphal stage, yun po yung mahirap puksain. Kasi pagka nandiyan na sa stage po na yan, ay maghahanap ka na talaga dyan ng mga medyo mga mamahalin na ng mga insecticide. At kapag meron na pong itlog kasi yung mga atangya, medyo mataas na rin po yung kanilang survivability. No? Hindi na sila basta-basta namamatay. At saka sila may survival instinct na po sila. Kasi parang manok din kapag nangitlog na yung manok, matapang na yung manok. Diba? Sila pag may itlog na sila, yung survival instinct nila mataas din. Plus, yung itlog naman hindi mo na rin kayang paksain po yun ng pangkaraniwang mga insecticide kapag ikaw ay mag-i-spray. So, yung mga ginagamit nila dyan, yung mga alika, yung mga iba-ibang klaseng insecticide, ay ano na yan, kumbaga parang next stage na yan ang pag-control. Samantalang kung mas early as possible, mas maganda, no? Para hindi na siya makapangitlog. Yung tinatawag natin 1, 2, 1, 2, 3, pwede natin gawin yun kasi total mura lang naman yung insecticide na ginagamit natin. Mga tig 300 lang per liter, okay na po yun. 1, 2, 1, 2, 3 lang para ma-disrupt lang natin yung kanilang population at hindi na po sila mangitlog doon sa inyong palayan. Kaya tulad ng ginagawa natin dito, kahit maghanap kayo kahit isang pirasong atangya sa 55 days ba yan ngayon? Ay, hindi ko alam, hindi ko sure, no? Yung 6 natin itinanim yan,
wala kang makikita kasi po ganyan po yung sistema na ginawa natin, early control ng ating mga insekto sa ating palayan. Hindi lang po not limited for atangya. Siyempre yung mga stem borer, ganun din ang atake niyan. Gusto rin nila na makapangitlog para pagka meron ng nagsusupply na ng nutrients doon sa mga bunga, yun naman yung kakainin naman ng itlog nila, anong larva. So, the same thing, early control pa rin po yan. No, kung anong asing insecticide ang gagamitin natin, broad spectrum insecticide lang po, pwede na pong gamitin dyan. Pag sinabi mong broad spectrum insecticide, cypermethrin, lambda-cyhalothrin, pwede na yan eh. Basta, mas maganda kung ikaka-cocktail natin sa mga ibang insecticide, kagaya po ng kartap, kagaya po ng carbaryl. Pwede natin i-cocktail po yan doon sa mga powder. Mix nyo lang maigi. Tapos may kasamang bio plant booster para merong adjuvant, may surfactant para kahit na tumagal sa ating ulanin man, at least hindi po sila pamamahayan ng mga peste. Yun ang pinaka-importante. Yung palay natin is hindi po kaaya-ayang pamahayan. Once na nagawa natin yan, makokontrol na po natin ang population ng atangya. Not limited to atangya, ganyan din po ang ginagawa natin sa ibang klaseng insekto, kagaya po sa mga sibuyas, di ba, yung armyworm. So, huwag natin hintayin magkaroon ng larva kasi pag may larva na, mahirap na pong kontrolin yon. Yung kung kailan sila mangingitlog dyan, magpaparami, tuwan-tuwa sila, maganda yung dahon, that's the time na maging alerto po tayo.